Hi everyone, Mother Pinoy. We're gonna try to make it fast because parokya ni Edgar will perform in a bit. So we're gonna babayo the music. So as you can see, with one another, we could ask major questions. But if ever lumakas, lakasan na lang your voices. Thank you po. Congratulations, Kuya Coco! Ang bagong mukha ng Toyota Tamaraw. How does it feel? Kasi ang Tamaraw has been in the Philippines since 1976. Tapos binalik nila to ngayon sa Pilipinas. Tapos ikaw pa yung bagong endorse. Alam niyo, sabi ko nga kanina sa speech, napaproud ako. Kasi sabi ko, 90s, hindi ko makakalimutan kasi batang Tamaraw ako eh. Kasi yung FX noon, yan yung everyday na kasama mo sa iyong buhay. Either driver ka, nagtatrabaho ka sa mga opisina, sa restaurant, at lahat yan lagi sinasakyan natin. And then ngayon, binalik siya. At nung binalik siya, hindi lang siya pinaganda. Sabi ko nga, inisip niya yung pangangailangan at kung ano yung naaayon sa panahon ngayon. Kasi di ba, sabi ko nga, nagsimula tayo sa pandemic eh. Lahat ng mga tao ngayon, nagsisimula ulit bumangon. Ngayon yung Tamaraw ngayon, inisip niya na paano mo matutulungan ng mga Pilipino, ang mga tao. Kung gusto mo magsimula ng hanap buhay, ito yung tamang sasakyan na para gamitin mo, para makapag-isip ka kung ano yung nasa puso mo na gawing simula kung paano ka makakapagnegosyo o hanap buhay. Kaya sabi ko, nung tinitignan ko siya, kung nakita ko yung commercial, sabi ko, ang galing ng messaging. Kasi tumatay siya at inalam niya kung ano yung kailangan ngayon ng mga Pilipino na ako honestly, personally, nung tinitignan ko siya, sabi ko, ano yung gusto ko dito na magagamit ko personally sa buhay ko, sa trabaho ko ngayon as a director, producer, and an actor. Sabi ko, gusto ko kumuha ng isang Tamaraw para lahat ng mga equipments ko sa shooting, mailagay ko siya. Sabi ko, gusto ko rin magsimula ng restaurant. Sabi ko, kung magtatayo agad ako ng building, magtatayo agad ako ng restaurant, sabi ko gano'n, ano kung hindi mag-click? Sabi ko, sisimulan ko muna dito sa maliit lang para mapuntahan ko at mahanap ko saan yung magagandang location. At kung sakaling hindi pala rin, hindi maging maganda yung business or may mga mali, ma-adjust ko agad kasi ito nagsimula sa malaki. Magsisimula ako sa mali, kaya sabi ko gano'n, ito yung perfect at tamang naaayon siya ngayon sa panahon natin na magagamit ng lahat ng mga Pilipino sa mga gusto magsimula sa buhay at magnegosyo. Coco, meron ka na namang full circle moment. Diba? Dati sinasakyan mo lang. Ngayon, merong ano ka na, mukha ng next generation, tama lang. Kung magbibigay ka na ng advice na coming from someone na nagawa na siya, ano na yung parang pep talk or encouragement mo lang na, diba, na kaya mo, kaya din nila. Alam mo, sabi ko nga minsan, meron tayong nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung ba't siya nangyayari. Lalo na nagsisimula ako nung napakarami kong pinagdaanan. Sabi ko lahat ng rejection, lahat ng mga endo-endo, ng mga pagtrabaho sa mga restaurant, ganyan. Lahat pala yun may dahilan. At ngayon, kapag nakikita mo na yung success, nakikita mo na lahat ng mga yung resulta o bunga ng mga pinaghirapan mo, masasabi mo, yun pala yung panahon na yun, tinitrain niya pala ako. Yung pala yung paghuhulma sa akin. Sabi ko nga dati, sumasakay lang ako niyan ng FX, tapos naalala ko nun yung tito ko driver ng FX. Kapag pinapalinis namin yun, binibigyan kami ng 20, kami maglilinis ng Tamaraw FX noon. Tapos ngayon, umikot siya ngayon, ako yung kinuha nila bilang pamilya ng Tamaraw ngayon. Tapos sabi ko nga, ito yung tamang simula para sa lahat ng mga Pilipino at para sa akin din na personally na parang ang ganda eh, sabi ko ganun. Magagamit to eh. Kumbaga, kailangan siya ngayon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kasi napakarami mong pwedeng gawin. Sabi ko nga, nakita ko yung mga mobile car, ambulance, lahat ng mga gusto mong ideas o gusto mong isipin ng negosyo, maaari mong magawa dito sa Tamaraw. Coco, may isa pang magandang balita yung Tamaraw, yung Toyota Tamaraw, yung tinutulungan nilang mapalago ulit yung mga Tamaraw sa Mindoro. Anong reaction mo naman doon? Nakakatuwa kasi at least sabi ko nga, merong mga ganung mga, ibig sabihin, may nagpuprotekta. Di ba na parang, syempre, alam mo, sa dami ng ginagawa natin, sa dami nangyayari sa mundo natin, sa problema, sa politics, sa lahat, sa showbiz, hindi dapat kalimutan yung mga ganung bagay eh. Di ba? Sabi ko nga, meron tayo minsan napapabayaan. Pero nakakatuwa na may nag-iisip pa rin para protektahan yung mga hayop natin, like dito yung mga Tamaraw natin. Kasi sabi ko nga, isa yan, parte yan ng buhay natin eh. Parte yan ng ecosystem eh. Magkakaroon ng imbalance kapag napabayaan yung mga bagay na yan. Kaya sabi ko, malawak siya, pero sabi ko maganda siyang simula ng mga tao para yung awareness nandiyan lahat. Thank you. Guys,
Coco, lapit ng Christmas. Baka naman. Baka naman! Then, ano lang, kanina muna, parang every time may event, hindi ka nagsasawa makipag-interact. Ikaw kanina talagang, pagka may nag-reach out sa'yo, hindi ka ba napapagod pa? Na ano yun, kasi ng mga kapamilya, dami-dami mo na ginagawa. Alam mo, minsan, sa totoo lang, nasabi ko rin sa sarili ko, ba't mo pinagagawa ito sa... honestly, kasi yan, sabi nga nila na sa Batang Quiapo lang, napakarami na ng katawan na hati-hati as a director, actor, creative, writers, line producer. Siguro sabi ko, kinonvert ko siya sa happiness. Sabi ko, pag tinuring ko kasing ginagawa ko ng trabaho, mapapagod ako. Ang ginawa ko sa kanya, hindi. Sabi ko gano'n, inisip ko na siya. Dahil sabi ko, siya yung naging solusyon sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay, sa lahat ng mga problema ko. At ito ang naging dahilan kung bakit natupad yung pangarap ko para sa pamilya ko at sa akin. Sabi ko, hindi, blessing eh. Kinonvert ko siya sa happiness na parang, pag nagtatrabaho ako, ang mindset ko, masaya ako. Pag nagtatrabaho, pag umaharap ako sa mga tao, lagi kong iniisip na parang, dahil sa kanila nandito ako ngayon. Dahil sa kanila, kung ba't natupad ko lahat yung mga pangarap ko ngayon. Kaya sabi ko nga, kung ito yung pagkakataon, pag umaharap ako sa kanila para makapagpasalamat personally, hindi ako napapagod o hindi ako nagsasawa na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, lalo na yung mga lola, yung mga matanda, talagang sabi ko nga, kung bibigyan, niyayakap ko talaga sila kasi kung yun lang sa pamamagitan yung konting oras na yung maparamdam ko yung pagpapasalamat ko sa kanila, sabi ko wala akong sawang at hindi ako napapagod na ginagawa ko yun every time na kung ano man yung event ko. Sabi ko nga minsan, kay Kuya OG ito natawa ako, one time nagpunta ako sa kanya sa charity niya. Sabi niya sa akin nung tinext niya ako, parang ka nag-concert ah. Kasi sabi kong gano'n, ito lang yung time na makikita nila ako. Kadalasan nakikita nila ako sa TV. Sabi ko, bakit ko titipirin yung mga tao? Kung pwede naman ako kumanta hanggang 7 kanta, kahit minsan kumakanta ako hanggang 13. Sabi ko na, totoo na iiyak ako sa mga co-actors ko kasi baka iniisip nila, feel na feel ko yung ginagawa ko. Diba? Pero kasi hindi, ang nasa isip ko kasi, ang tagal nilang naghintay. Ang tagal nilang nandyan. Bago pa ako dumating mga 2 hours na o 3 hours na silang nandyan, sabi ko, ngayon lang nila ako makikita, sasagarin ko na. Kasi sabi ko, simple way, na makapagpasalamat sila sa kanila na kung ano yung narating ko sa buhay ngayon, kung nasan ako, talagang sinasagad ko. Kasi parang, yun yung chance para maparamdam ko rin sa kanila yung pagmamahal na yung binibigay nila sa akin. Kung anong assessment mo sa 2024 mo at saka anong goals mo sa 2025? Sinabi ko to sa sarili ko sabi ko kasi dati, takot ako magnegosyo. Yung totoo. Kasi sabi ko, pag sinabi kasi negosyo, dapat 100% nakatutupad yan. Sabi ko sa sarili ko, sa 2025, sabi ko gano'n, by January, sabi ko, sisimulan ko na. Sabi ko, yung pipilitin ko kahit na alam ko na nag-produce ka, ganyan. Sabi ko nga, hindi pa natatapos yung taon, nasimulan ko na sa Bida dishwashing liquid. Yan, na-introduce ko na. Pero itong 2025, honestly, syempre nandun din sa isip ko na pinaghahandaan ko na, alam ko, mawawala rin to. Malalaos din ako, maraming mga taong Sabi ko, hindi. Sabi ko, para kung dumating yung panahon na yun, handa na ako at pinaghandaan ko. Anong negosyo yan? Secret pa? Hindi, honestly, marami. Food! Ano ba? Food. Food? Food. Yummy! Yummy! Last na lang po, kung may Christmas wish ka ba for yourself, pati na rin para sa mga kapamilya natin? Sa akin, honestly, sobrang minsan, pangit sabihin, parang kayabang ng pero sobrang talagang biyayang dumating sa buhay ko. Mula nung nagsimula ako, hindi ko makalimutan 2007 hanggang ngayon. Alam niya, Albert, magkasabay kami nag-workshop. Kung magaling, sabi ko nga lagi sa sarili ko na parang, hindi ko na maisip ano bang wish ko kasi sobrang lagpas pa sa naisip ko, lagpas pa sa hiniling ko, yung binigay sa akin ng Panginoon. Sobrang talaga. Kaya sabi ko nga gano'n, kung mapapansin nyo, minsan, bakit? Naiisipan ko rin ng mga tao, tatakbo siguro sa politika. Oo nga, wala ba? Oy, nag-file na! Nag-file! Ibig sabihin, sabi ko, hindi. Sabi ko kasi, wala naman akong ibang way. Sabi ko gano'n, natulungan ko na yung pamilya ko. Solved na ako doon, natupad ko na yung pangarap ko para sa kanila. Sabi ko, in a simple way. Sabi ko, yung makapagbigay ka ng hanap buhay sa mga co-actors mo, simple lang. Tapos itong Bida dishwashing liquid, sabi ko, yung totoo. Yung niisip ko, sabi ko, anong ibang paraan para makatulong? Sabi ko, kung hindi ko lahat pwedeng gawing artista o mapapasok sa production sa ginagawa ko gano'n, anong isang bagay na makakapag-create ako ng trabaho na makakapagbigay sa maraming, kahit pa paano, hindi lahat, pero may mga matutulungan ka mga Pilipino na bibigyan ko ng hanap buhay. Kaya ako dinaan dito. Sabi ko nga,
Minsan nga may nagtatanong sa akin, bakit action star yan? Bakit dishwashing liquid? Sabi ko kasi, honestly, nagpapakatotoo ko, yung practical, yung ginagamit ng tao araw-araw. Sabi ko, ba't kakahiya ko yan? Naging dishwasher ako, naging waiter ako, naging janitor ako. Alam na alam ko yan, alam ko yung hinahanap ng mga tao sa dishwashing liquid. Sabi ko, diyan ko sisimulan sa maliit. Tapos and then after that, laundry soap, kung ano-ano pang mga produkto Baka shampoo na. Diba, parang sabi ko naman, lahat naman nagsisimula sa maliit eh. And then after that, sabi ko, bahala na kung ano pa yung maano ko. Basta isa lang ang ano ko. Ang wish ko, kung may tatanungin ako kung anong Christmas wish ko para sa lahat, gusto ko sana magkaroon ng hanap buhay ang maraming mga Pilipino. Kasi nangihinayang ako kung gaano kahusay ang mga Pilipino. Hindi lang dito sabi ko, nasubukan ko mag-OFW sa abroad. Alam niyo kung gaano tayo kamahal ng mga empleyad, ng mga pinagtatrabahuan natin doon. Kasi nakita nila yung sipag eh. Yung galing, yung diskarte. Kaya sabi ko nga, alam niyo, tamang opportunity lang, tamang pagkakataon, tamang trabaho, sigurado lahat magtatagumpay. Lahat may mapupuntahan. Kaya yun yung sinabi ko na, sana magkaroon lahat ng hanap buhay mga Pilipino para kahit pa paano maging progresibo ang bansa natin. MMFF na, marami nag-aabang sa'yo na bumalik ng pelikula. Meron ka na bang bala? Tagal nang wala. Hindi, honestly, yung totoo, natakot ako. Bakit? Ang gaganda ng pelikula ngayon. So, sa totoo lang eh. Tapos natutuwa ako kasi lahat ng mga mahuhusay na artista, mga veteran actors, sila Ate P, nagagawa, sila Kuya Aga, di ba si Vice bumalik ulit, si Bossing bumalik, tapos nandiyan yung movie nila Jules, si Topak, si Arjo. Alam mo, nagtutulungan yung mga veteran actors kay mga bagong artista, saka lahat ng mga directors. Tapos kanina nag-shoot ako ng sa MTRCB. Sabi ko gano'n, natuwa ako kasi nararamdaman ko na yung industriya natin dahan-dahan nagtutulungan. Diba? Kumbaga parang tinatry natin bumalik, tinatry natin lumaban. Kasi mula sa Rewind, nung nakita natin yung success ng Rewind, nabigyan ng buhay yung mga producer eh. Diba yung mga actors and directors na gumawa ulit tayo. Kaya ngayon ang daming gumawa eh. Ang daming gumawa sa Metro Manila Film Fest. And then after that, I'm sure yung success ng Hello Love Again, grabe. Sigurado mas marami pa may encourage ulit ng mga producer and directors na gumawa ulit. I'm sure sa February, ganun din. Diba? Kaya sabi ko nga, kung ba't ako natatakot? Kasi pag gumagawa ko ng pelikula, ako nagpo-produce. Nakakatakot kasi ang dami mga gandang pelikula. Doon ako natatakot at natutuwa. Kasi sabi ko nga, na lahat naman tayo magbibenepisyo eh. Pag bumalik ang sigla ng industriya, lahat tayo na nandito magbibenepisyo. Kaya sabi ko nga, sana tuloy-tuloy lang to, magkaisa lahat, tapos magtulungan. Kasi hindi naman natin maaalis, di ba? Sa showbiz, may negative, may ganun. Pero part yan eh. Pero ang kinaganda lang, sabi ko nga, ang importante, sana meron din tayo alikain na hindi lang para gumawa ng chismis or ano. Sana may hadikain din tayo na tulungan ating industriya, tulungan din yung mga artista at yung mga pelikula na iangat, hindi para hilahin pababa. More work for everybody. Yun, Sobra. Thank you po. Uy, ito last na lang. Si Ate Jules very busy. May bagong series, may MMFF entry. Ano masasabi mo? Active ulit siya. Sobrang proud. Proud talaga, sabi ko nga kay Jules. Natutuwa ako kasi lahat ng ginagawa niya, yung Saving Grace, alam talagang na-appreciate ng mga ano, kahit ako sabi ko gano'n, honestly. Ano ko ba sinabi? Kay Mami Pai, kay Cherry Pie, sabi ko tatakot ako kay Xena si Jules. Kasi ang galing yan. Sabi ko, biruin mo, ang OT ng lines niya, ang OT, pero yung mata niya, sabi ko yung maturity. Tapos sabi nga gano'n, every time nakikita kami ng director ko, ngayon si Richard Somes, saka si Tita Silvia, saka si Miss LT, si Mami Lorna, sabi sa akin, ang galing ni Julia sa Topak. Hindi ko pa napapanood, hindi pa na ano, pero sabi ko nga, na-excite ako kasi napaproud ako sa kanya. Kasi alam ko kung paano niya pinaghihirapan ng bawat pelikulang ginagawa niya. And ako naman, wala naman akong magagawa kundi sumuporta at nasa likod niya. Ako naman ngayon yung ano lang. Yun na, thank you. What's so special about Quiapo? Quiapo kasi alam mo naman pag sinabi mong Pilipinas, ang Metro Manila ang sentro natin. At kahit nasa ibang bansa tayo, nasa ano, Quiapo ang laging nasa isip natin. Pag may mga umuwi na OFW, pumunta ng Quiapo. Alam mo yung lahat ng kwento, lahat ng misteryo, lahat nandyan, halo-halo. Lahat ng klase ng buhay, lahat ng klase ng konteksto na makikita mo. Napaka-hitik sa kultura ng Quiapo. Kaya sabi ko nga, ako personally pag tinanong mo ako, kung nasan man ako ngayon, sabi ko ngayon, siguro utang na loob ko lahat sa Nazareno. Kasi 2007 nung nahawakan ko siya doon sa pelikula namin na
ba pelikula ko nun? Nakalimutan ko sa rin. Basta ang pelikula namin ni Direk Dante, Tirador, doon nag-start lahat kung ano man to. Kasi di ba sabi nga nila na Yung pananaw. kapag piyesta ng pananampalataya, pag naawa kami na sa Reno, lahat ng pangarap mo, lahat ng pinagdadasal mo matutupad. Hindi ko naman inakala kasi dati sabi ko nga, pag sisimba kami doon ng lola ko, sinasabi ko lagi pag nagdadasal ako, Mara sa Reno, bigyan niyo lang ako ng trabaho. Kahit ano. Kahit hindi ako matulog. Kasi nga sanay ako sa mga endo-endo sa mga laging nare-reject, negative. Nung naawakan ko yung 2007 yung nasa Reno, mula noon, yung sinasabi ko, kahit hindi po ako matulog, basta bigyan niyo lang ako kahit anong trabaho, hindi pag-artista. 2007 ngayon, 2025 na. Mula nun, di na ako natulog. Good night! Kaya kasi nasabi ko, grabe yung biyayang pinagkaloob niya sa akin, sobra-sobra. Dapat Pupunta ka ulit sa January. Oo, every year Every talaga, year. nandun ako nagtutok ako, madaling araw, I think mga 4 a.m. bago umano. Kasi sabi ko, ito yung para makapagbigay ka ng inspirasyon sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nananampalataya sa nagdeboto ng Nazareno. Talagang sabi ko nga, ako, buhay na totoo, na lahat ng mga pinagdasal ko, kung 10 ang pinagdasal ko, 15 ang tinupad ko. Sige. Yay! Thank you! Picture na lang, kuya, picture! Thank you all.